Kamusta kayo? Naisip nyo na ba kung paano yung isa sa mga pinakakalmadong imahe na alam natin sa Biblia, yung mabuting pastol, ay may koneksyon pala sa isa sa mga pinakamatinding konsepto ng pagdurusa? Well, ngayon, yan ang sisilipin natin. Aalamin natin yung mas malalim na kahulugan sa likod ng pastol at ng kanyang kawan, at kung paano ba nito binubuksan ng usapan tungkol sa sakripisyo, pag-ibig, at ang mismong dahilan kung bakit tayo nandito. So, umpisahan natin sa isang talata na sigurado akong pamilyar sa marami sa inyo. Grabe yung imahe na pinipinta nito, no, di ba? Isang perpektong larawan ng kapayapaan, ng kasaganaan, at ito mismo yung pinakapuso ng pangako ng isang pastol. Yung katiyakan na may nag-aalaga sa'yo at hinding-hindi ka pababayaan. Okay, so sa unang section, tingnan muna natin yung unang pangako. Ito yung pangako ng kaligtasan ng katiwasayan. Dito kasi ang imahe ng pastol ay yung isang matibay na tagapagtanggol, yung gabay na hindi ka iiwan. Kung babalikan natin yung Psalm 23, napakalinaw ng pangako, di ba? Sinasabi doon na kahit dumaan ka pa sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi raw kailangang matakot ang kawan. Bakit? Kasi andyan yung pastol. Yung tungkod at pamalo niya, yun yung simbolo ng proteksyon, ng kapanatagan, parang sinasabi na huwag kang mag-alala, safe ka dito. Isang kompletong assurance ng seguridad. Pero, kapit lang muna kayo dyan sa payapang imahe na yan ha, kasi dito na magsisimulang magiba ang ihip ng hangin. Mula sa luntiyang pastula na yan, bigla na lang para tayong itatapon sa isang mas malupit, mas mapanganib na realidad. Ang laki ng pagkakaiba no, sa isang banda, andyan yung payapang pangako ng Psalm 23. Tapos sa kabila, yung brutal na babala galing sa Gospel of Matthew. Teka, paano nangyari yun? Yung kawan na ipinangakong aalagaan, ipapadala pala sa gitna mismo ng mga lobo. Hahagupitin sila, kamumuhian, pagtataksilan. So ang malaking tanong ngayon, nasaan na yung pangako ng mabuting pastol? At dito, kumpleto na talaga yung pagbaliktad ng sitwasyon. Yung mga tupa na dapat sana'y aalagaan, sila pala yung itinakdang katayin. Grabe, di ba parang ang laking kabalintunaan? At yan mismo yung magbubukas ng isang napaka-importanting tanong para sa atin. So, para masagot natin yan, kailangan nating mag-zoom out muna. Tingnan natin yung mas malaking picture, isang divine plan, ika nga. Isang plano na hindi lang para sa kawan, kundi para sa buong sanglilika. At ito na nga yung tanong na bumababagag siguro sa marami sa atin kasi kung ang pastol ay mabuti talaga, bakit? Bakit niya hayaang mapunta sa panganib ang kawan niya? Parang ang laki-laking kontradiksyon, di ba? At yan yung kailangan nating subukang intindihin. Okay, sige, himay-himayan natin to. Simple lang daw yung argumento. Isipin nyo na lang na ang creation ay parang isang obra maestra na hindi pa tapos. May kulang pa. At yung kasalanan at kamatayan para silang mga mansya sa isang napakagandang painting. So, para makumpleto yung obra, anong kailangan gawin? Siyempre, kailangan munang alisin yung mansya. So, paano raw ito gagawin? Well, may 4 na hakbang daw. Step 1, kailangan maging perpekto ang sangnilikha. Step 2, para mangyari yan, kailangan tanggalin ang kasalanan. Ang tanong, paano? Dito nagiging interesting. Kailangan daw patunayan na yung utos na mangmahal ay totoo at posible, kahit gaano pa kahirap, kahit may pagdurusa. At dito napapasok yung step 3. Kailangan ng isang representative, isang adan para sa sangkatauhan, para patunayan yan. At yung pang-4 na hakbang, siya yung sasabak sa pinakamatinding pagsubok, yung manatiling tapat sa pag-ibig kahit pa ang kapalit ay kamatayan. At dito natin makikita yung pinakamalaking plot twist sa buong kwento. Kasi sa divine plan na to, yung pastol pala, hindi lang siya tagapanood. Siya mismo ang magiging sentro ng lahat ng ito. At ito yung pinaka-critical na punto Hindi lang basta sinasabi ng pastol sa mga tupa, o sige, harapin niyo yung panganib. Hindi. Siya mismo ang nauuna. Bago pa man malagay sa kahit anong panganib yung kawan, iniaalay na niya ang sarili niyang buhay. So, yung sakripisyo ng pastol, hindi lang yun basta sakripisyo, para siyang isang live demonstration. Siya yung mismo blueprint. Ipinapakita niya yung daan ng pag-ibig na kailangang sundan ng adan o ng buong sangkatauhan para matupad yung layunin. Gets nyo? Hindi niya lang sinasabing gawin nyo to, pinapakita niya kung paano. Okay, at ngayon, sa huling bahagi na tayo.
Dito natin makikita kung paano yung sakripisyo ng pastol ay hindi lang pala isang halimbawa. Higit pa roon, ito pala yung mismong kapangyarihan na magbibigay lakas sa kawan para magawa nila yung kanilang misyon. Alam nyo, itong talatang to, ito yung nagpapabago ng buong perspective. Yung lahat ng paghihirap, yung pagiging tupa sa gitna ng mga lobo, biglang hindi na yun pagkatalo. Dahil sa pag-ibig na ipinakita ng pastol, nagiging tagumpay pala ito. Ang galing, no? Hindi na sila mga biktima lang. Sila ay higit pa sa mga mananagumpay. At ito na yung pinaka-core ng buong idea, na ang tunay na pag-ibig, ang tunay na sakripisyo ay parang two-way street, laging may katugon. Yung isang act of sacrifice, yun yung nagbibigay ng inspirasyon, ng lakas, para sa susunod na sakripisyo. Dahil namatay ang pastol para sa mga tupa, biglang nagkaroon din sila ng kakayahan na ialay naman ang buhay nila para sa kanya. At hindi lang to basta teorya ha. Direktang nakasulat yan, ikinokonekta mismo ng talatang to yung sakripisyo ng pastol doon sa inaasahang response, yung tugon mula sa kawan. Kumbaga, yung ginawa niya, yun ang naging standard, yun ang naging pamantayan para sa gagawin nila. At dito na nagtatagpo ang lahat ng sinabi natin. Yung voluntary na pagsunod ng kawan sa example ng pastol, yon mismo ang patunay. Patunay na yung utos na magmahal, totoo pala, posible pala. At sa moment na mapatunayan yan, yung mansa ng kasalanan nawawala na. At yung obra maestra ng sangnilikha, sa wakas, kumpleto na. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Paano kung ang totoong purpose pala ng creation ay hindi lang yung a state of peace? Paano kung ito pala ay isang walang katapusan cycle ng pag-ibig? Pag-ibig na handang magsakripisyo. Isang pag-ibig na unang ibinigay ng pastol at buong puso namang isinukli ng kanyang kawan. Ano sa tingin nyo?